Alam mo yung pakiramdam na para kang nilulunod ng sarili mong isip? Yung tipong wala ka namang ginagawa pero pagod ka na. Kakaisip, pareho tayo. Kaya eto, ibibigay ko sa'yo ang 5 hacks sa magulong isip. Punta tayo sa number 1. Imbis na gumawa ng to-do list, gumawa ng not to-do list. Tayo kasi sanay na sanay tayo na magsulat, ilista yung mga bagay na kailangan nating gawin. And there's nothing wrong about that, lalo na kung gusto mo lang maging productive. Pero ang pagiging productive, yan yung isa sa mga rason kung bakit din tayo pressured, bakit tayo stress. Kaya kapag feeling mong overwork na yung isip mo, ang dami-dami mo nang kailangang gawin, ito yung isang hack na natutunan kong gawin. Ito yung mga bagay na ipapaalala mo sa sarili mo na wag mong gagawin. Pagkagising sa umaga, hindi ako magbubukas ng social media. Hindi ako iinom ng kape kung hindi pa ako nag-aalmusal. Hindi ko pipilitin ang sarili ko na maging productive agad. Sa ganitong paraan kasi nabibigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo para mag-reflect dun sa mga bagay na nagiging rason kung bakit nag-overwork ang utak mo. And usually tayo kasi alam din naman natin kung ano yung mga bagay na nagpapastress sa atin. And that's the best thing about being a human. Kapag may problema tayo, yung solusyon nasa loob lang din naman natin, nasa sarili lang natin. Kaya take this time to actually write it out. Isulat mo kung ano ba yung mga bagay na hindi nakakabuti para sa'yo at subukan mong sundin yun. Sundin na hindi gawin yun. Gets mo? Kabaligtaran siya. Tayo kasi mga pasaway tayo in nature. Kahit na sabihin natin na nagsulat tayo ng to-do list, tendency mo tatamarin ka. So kung isusulat mo yung mga bagay na hindi mo dapat gawin, mas madaling gawin yun na hindi gawin. So try mong simulan ngayon at marirealize mo na yung mga bagay na nasa to-do list mo, hindi yan yung priority. Ang priority mo ay yung sarili mo. Kailangan mong unahin yung sarili mo para magawa mo ng mas maigi, mas mabuti yung mga kailangan mong gawin. At magagawa mo lang yung mga kailangan mong gawin kung maayos yung isip mo. Kaya subukan mo yung hack na yan. Punta tayo sa number 2, tumunganga. At kapag sinabi nating tumunganga, wala ka lang gagawin. Parang ang hirap na kung iisipin. At mahirap yan kasi sa generation natin ngayon, parang kailangan lagi tayong may ginagawa. 'Di ba? Parang kapag hindi ka productive, ibig sabihin wala kang kwenta, wala kang silbi. Pero being productive kasi is not always a good thing. Ang pagiging productive kasi may napoproduce pang makina yan eh. Pang robot yan. At tayong mga tao, kailangan natin ng pahinga. Hindi tayo nagpapahinga dahil deserve natin. Nagpapahinga tayo kasi kailangan yun ng katawan natin. Kaya para sa'yo na nagpapakahirap sa buhay, nagtatrabaho araw-araw, wag mong isipin na deserve mong magpahinga. Hindi mo deserve magpahinga. Kailangan mong magpahinga. At yung bastang pagmumuni-muni o pagtunganga lang, hindi siya pagiging kapabayaan, hindi siya pagiging walang silbi. Kailangan mo 'tong time na 'to para bigyan yung isip mo ng pahinga, ng pause, ng lull time. Kasi the reason why magulo ang isip natin is because ang dami na masyadong nangyayari. Maliban dun sa mga problema, mga bagay na kailangan mong gawin at solusyonan, nandyan pa yung technology natin, 'di ba? Social media is everywhere, content is everywhere. Ang baba o ang ikli ng attention span natin, and we are overstimulated. And that is the reason bakit parang overwhelmed tayo lagi at ang gulo-gulo ng isip natin. Susubukan mo na kahit sa isang araw, magkaroon ka ng oras na wala lang. Tutulala ka lang, tutungakan ka lang at hindi mo kailangan maging productive. Kasi ang pagiging productive, hindi yan ang basihan ng pagiging valuable mo at ang pagiging mahalaga mo bilang isang tao. The fact na nag exist ka, nandito ka sa mundo, sapat na yun. At hindi kawalan yun kung nanamnamin mo ang isang oras na pagmasdan lang, obserbahan lang yung takbo ng isip mo. Number 3, maglinis ng isang bagay. Take note dun sa sinabi ko isang bagay lang. Wag naman yung buong bahay. Step by step lang, di ba? Yung office table mo, cabinet mo,
Kapag kasi naa-accomplish natin yung isang bagay kahit gaano pa kaliit, nagkakaroon ng espasyo sa isip natin for some reason 'no, nagiging magaan yung pakiramdam natin bigla. Kaya kung magulo yung isip mo, hayaan mo yung sarili mo na maglinis. Kasi maliban sa gumaan na yung pakiramdam mo, na-regulate mo yung emotions mo kasi imaginin mo halimbawa naglalaba ka, it's very therapeutic. Sa umpisa isipin mo parang ang overwhelming niya, pero the reason may mga tao na naa-addict maglinis o grabe kung kumilos kapag may iniisip sila, it is because it helps them regulate their thoughts. Kaya subukan mo 'yan. Kapag magulo yung isip mo, humanap ka ng area na kailangan mong or na gusto mo lang linisin. Nakapag-isip ka na ng maayos, nalinis mo pa yung isang parte ng bahay mo, 'di ba? Sumakses ka dun. Punta tayo sa number 4, ikuwento mo. Mahirap kasi kapag yung mga tumatakbo sa isip natin sinasarili lang natin. Kaya nga malaking bagay na meron kang mga kaibigan o mga key people sa buhay mo na pwede mong i-message at sabihin lang na, "Uy, hindi ako okay." O kaya, "Uy, eto na naman ang gulo ng isip ko." Kapag may mga gano'n kang klase ng kaibigan, for some reason kahit wala naman silang maibigay na solusyon sa'yo, eh, gumagaan yung loob mo, 'di ba? At ito yung mga tao na ang sarap i-value sa buhay natin. Yung mga tao na kahit hindi mo kuwentuhan, eh, makikinig lang sa'yo. Yung kahit na paulit-ulit lang din naman yung reklamo mo, eh, nakikinig pa rin sa'yo. Kasi minsan ang gulo sa isip natin, naaayos lang siya kapag may nakikinig sa'tin. Kaya sana kapag magulo yung isip mo, eh, meron kang mga taong malalapitan. Ikuwento mo. Punta tayo sa last but not the least, number 5, ilabas mo. Kung kanina sa number 4 sabi natin ikuwento mo, siyempre kakailanganin mo ng ibang tao, 'di ba? Kabahan ka kung kinukuwento mo 'yun, ta's wala namang nakikinig sa'yo. Why? Ibig ko sabihin dito sa number 5, ilabas mo, kailangan mong magkaroon ng outlet para mailabas yung ganiyang matindi at overwhelming na emotion sa loob mo. Lalong-lalo na sa buong week ng pagtatrabaho mo, 'di ba, nandiya-diyan yung pagod, nandiya-diyan yung sama ng loob, mga nakimkim na saloobin. Kaya maganda na sa isang araw, sa isang buong linggo, hahanap ka lang ng outlet, may it be pag-e-exercise, pagtakbo, pagbasag ng pinggan, may mga ganyan ng activities eh. It's just good na meron kang mga avenues, mga channels na pwede mong i-regulate yung emotions na yun. O kaya bastang iiyak mo lang, isulat mo, ikanta mo, basta hayaan mo lang na dumaan at lumaya yung nararamdaman mo. And agad-agad mararamdaman mo yan, nagagaan na lang yung isip mo. At pinakamahalaga sa lahat sa puntong ito, tandaan mo, tao ka lang at hindi mo kailangang maging matatag palagi. Hindi mo kailangang maging matibay, magkunwari na okay ang lahat. Because life is not perfect. Hindi talaga palaging okay ang lahat. Kaya kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon na pinakasanhi kung bakit magulo ang isip mo, bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na namnamin at lasapin yung nararamdaman mo. Kasi tandaan mo, lilipas din yan.